Paano natin mababawasan ang demand? Siyempre, ang pinakamurang enerhiya ay yung hindi nagagamit. Dapat nating bawasan ang demand habang iginagalang ang malayang pagpili ng mga mamimili. Sinusuri namin ang mga antas ng kahusayan sa enerhiya tulad ng pagsasayos ng mga gusali o pagpapalit ng mga kagamitan sa mga operasyon ng industriya. Ilan lamang ito sa mga hakbang, ngunit may iba pa rin kami ihaharap o magiging focus ng presentasyon ng komunikasyon sa susunod na linggo sa mesa ng mga pinuno. Muling naging sentro ng krisis ang Hormuz habang pumapasok ang Europa sa bagong yugto bilang nagugulat na tagapanood na tumutulong magbayad ngunit di makontrol ang sitwasyon. Ngayong Martes, ika-14 ng Abril 2026, nananatiling sarado ang kipot dahil sa digmaan, banta ng militar at mga harang matapos mabigo ang negosasyon sa Islamabad. Noong Abril 13 inaanunsyo ng Estados Unidos ang bagong hakbang ng pressure militar kaugnay ng mga pantalan ng Iran at paglalayag sa Hormuz, Golpo ng Oman at Oman Arabico. Direkta ang epekto. Umatras ang barko, natigil ang kargamento, tumaas ang presyo ng langis at naging pagsisikip ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya sa pandaigdigang merkado. Ang nangyayari sa aktwal ay isang matinding pagbabago ng antas. Matapos ang linggo ng labanan at di matagumpay na pag-uusap, ang krisis ay naging matinding pagsubok ng lakas sa rutang dinadaanan ng mahalagang enerhiya ng mundo. Sa pagkakataong ito, ang blokeng Europeo ang lumalabas na mas mahina. Kinokondena ng Europa ang paghihigpit sa paglalayag. Hinihingi ang kalayaan sa pagdaan at internasyonal na koordinasyon. Pero wala pa rin silang konkretong hakbang para buksan muli ang Hormuz. Puro salita lang. Ang totoong sandata? Wala. Sino ang nasa gitna ng deadlock na ito? Lalong tumindi ang presyon ng Estados Unidos matapos mabigo ang pag-uusap. Sa kabila naman, nananatiling mahalagang bahagi ang Iran sa krisis sa kipot. Sa gitna ng banggaan, tinangkang maging tagapagtanggol ng multinasyonal na solusyon ang Europa, ngunit hindi ito sumunod sa matigas na paninindigan ng Washington. Hindi sumama sa blokyong Amerikano ang mga kaalyado ng NATO tulad ng Reino Unido at Pransya at tumanggi ang Italia magpadala ng barko kung walang mandato ng UN. Ibig sabihin ng kumilos ang Estados Unidos, mas pinili ng mga pangunahing bansa sa Europa na manatili sa distansya, magdaos ng kumperensya at maghintay. Ngayon, dahil sarado ang Hormuz, ang mismong blokeng yon ay lantad sa ekonomikong epekto ng krisis na hindi nito natulungang pigilan sa mapagpasyang sandali. Saan na ba nakabase ang bigat ng gastos? Sa enerhiya, transportasyon, inflasyon at gastos sa pamumuhay. Ayon sa internasyonal na ahensya sa enerhiya, halos 20 milyong bariles ng langis bawat araw ang dumaan sa Hormuz noong 2025, bukod pa sa mahigit 110 bilyong metro kubiko ng likidong natural na gas. Sa gas, mas lalong sensitibo ang pagkakalantad. Mahigit 10% ng likidong natural na gas na dumaan sa Hormuz ay napunta sa Europa at mga 7% ng kabuuang pagpasok ng fuel nito sa Europa ay umasa sa rutang ito. At ito ang matinding datos. Walang alternatibong rutang kayang agad palitan ng daloy na ito. Kaya ang makasaysayang pahayag ni Ursula von der Leyen na ang pinakamurang enerhiya ay yung hindi mo ginagamit ay muling mahalaga ngayon. Sa gitna ng gulo sa Hormuz, ang pahayag ay di na mukhang matatag na plano, kundi nagpapakita ng Europa na patuloy na sumasagot sa kakulangan sa paghingi ng pagtitipid sa mga mamimili. Samantala, humihiling na ng aksyon ng mga airline sa Europa mula sa Brussels, kasama ang pagmamanman ng inventaryo ng kerosene at babala sa kakulangan sa ilang linggo. Ang Komisyon ng Europa ay naghahanda ng bagong hakbang para sa presyo ng enerhiya matapos ang pagtaas na 22 bilyong euro sa mga fossil fuel. Sa madaling sabi, ang reaksyon ng Europa ay higit sa pagmamanman, koordinasyon at pamamahala ng pinsala, hindi pagbabago ng laro. Paano at bakit napunta rito ang Europa? Sa loob ng maraming taon, naniwala ito malalampasan nito ang mga estratehikong krisis gamit ang regulasyon, bedeng layunin, pinagsamang pagbili at diplomasya. Kahit ang problema ay nangangailangan ng lakas ng pananakot at matibay na presensya sa critical na ruta. Aminado ang Unyong Europeo sa Operasyon Aspides at pinag-uusapan ang pagpapalakas nito, ngunit nananatiling hati, maingat at mabagal ang blok sa krisis na nangangailangan ng bilis. Nasa gitnang silangan ng kipot pero apektado ang mga kabisera ng Europa. Tumaas ang presyo ng gasolina, kargamento at pressure sa industriya, aviation at mga pamilya.
Ang humihinang Europa na hindi sumama sa Estados Unidos sa paghahanap ng suporta ng Washington na yo'y nasa mahirap na kalagayan, walang kakayahang magpatupad ng solusyon o umiwas sa gastos. At ngayong pagkakataon, mabigat ang bayarin.